Update tayo sa mainit na balita ngayong tanghali. Tungkol pa rin yan sa utos ng DPWH sa ilang opisyal nito na ipaliwanag ang kanilang maluho umanong pamumuhay at mga substandard daw na proyekto. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ayon kay DPWH Secretary Vince Diso, napadalhan na ng show cause orders ang 10 DPWH regional at district engineers dahil sa di umano'y lavish lifestyle o magarang pamumuhay, pagpapatupad ng mga substandard projects o kaya paninira ng mga dokumento. May 5 araw daw ang mga opisyal na sumagot sa show cause order, pero kung may ebidensya sa mga opisyal, isusumite ng DPWH ang mga dokumento at ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure para sa posibleng kasong kriminal. Umpisa pa rin dito, sabi ni Dizon, posibleng araw, sabi niya na linggo-linggo silang maglalabas ng mga pangalan na i-issuehan ng show cause order, top to bottom dito. Tanggap na rin ni Dizon ang sagot ng Land Transportation Office at Civil Aeronautics Board. Kauna ito sa kanilang request ng listahan ng air at land assets ng 26 na individual na una nang hinainan ng kaso sa Ombudsman. Sa listahan ng LTO, aabot sa halagang mahigit 474 million pesos ang mga sasakyang nakapangalan sa kanila. Mahigit 200 million pesos dito nakapangalan kay Sara Diskaya. Sa listahan ng CAAP, tanging si Zaldico lang ang may 7 air asset o 11 air asset na nakapangalan sa kanya. Ang kabuuang halaga ay 4.7 billion pesos. Isa rito ay isang Gulfstream 350 at 2 Bell helicopter. Ang mga dokumento tungkol dito ay isusumite ng DPWH sa DOJ, ICI at Anti-Money Laundering Council. Dagdag ni Dizon, nag-retire na daw si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo noong August 15, pero hindi raw porket nagretiro na ay hindi na ito may hahabulan ng kaso. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido.